Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Tila naging matapang nga ang mga judges na talagang sinubukang suhulan ni Lisa Tanas dahil nga rito ay nagdagdag pa sila ng kaso na isasampa kay Lisa Tanas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na nila masikmura ang mga kabalbalan na ginagawa ni Lisa Tanas sa mga ibang mga judges. Ginagaya nga ni Lisa Tanas ang mga bayarang mga judges na may hawak sa kanilang kaso. Ang kinakatakutan ng maraming netizen kung ipapatumba na naman ni Lisa Tanas ang mga judges na ito nang sa ganoon ay hindi na naman matalakay ang kanilang mga kaso at talagang matatakot na naman ang matataas na opisyales. Ngunit ayon nga sa may hawak sa kaso ni Lisa Tanas at ni Kuting ng Norte ay hindi sila papayag sa ganitong mga sitwasyon at karumal-dumal na ginagawa ng mag-asawang ito. Kaya naman mas lalong naantig at nabilig ang maraming netizen at nagbigay nga ng mga suporta ang taong bayan sa mga judges na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Less than 6 months na lang ang itatagal ng buhay niya. Wishful thinking natin. Paano maging healthy ang isang addict, sabi ni Renka. Right? Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya na, yun nga, healthy siya, tapos gusto mo, magpunta pa tayo sa gym, ganyan-ganyan. Pero hinihingal, okay? Hinihingal ang gago. Okay? No, solid Marley ka na ako. Mag-settle na tayo, buhay pa si Bangag. Alright? Wait. Buhay pa siya, o hapit ng matigok, sabi ni Salome. Ngayon, ito ay kukonect natin yung dots. Okay? Ano yung mga dots, di ba? Una muna, umamin siya na may sakit siya, di ba? At umamin din si Clarissa Cataraco, Lasa Castro, like, na si Bangag ay in pain, di ba? Maximum level of pain. Yung sinasabi niya. So, paano ka nga magiging healthy kung may maximum level of pain ka? At alam naman natin na talagang si Bangag gumingiwi na, nabubuyoy na ang gago. But ganun pa man, okay? Kaya talagang etong mga, by the way, talagang yung mga naglalabas ng, tawag dito, ng mga result, yung mga Saint-Ox na yan, i-double check natin pag napadalan tayo niyan. Kasi, iyang sila Bangag, nagtatanim talaga ng fake news yan. Alam naman natin. So, we can only ask, kaya, di ba, dapat tatanungin natin, buhay pa ba siya? Nasa freezer ba siya? Dapat nasa freezer. Kasi, mahirap na sinabi ni ganito. Okay? Kasi sila din yan eh. Sinabi ni ganito, nasa freezer na. Tapos, natunaw pala sa freezer. You know what I mean? Pero, mga kababayan, alright? Ang eksena nito, pwedeng mamatay na talaga si Bangag anytime soon. Okay? Kailangan i-manifest. Now, here's the thing. Kahapon, nagkaroon ng Rage Coalition. Okay? I'm gonna gore this one because I want to gore someone today. Okay? O, nasa na siya? Okay? Ang ating mga kaanib, okay, sa pananampalataya, di ba? Nagsalta si Mayor Baste, ang dami pa nagsalta. Actually, hindi ko pa napanood lahat, so maybe we'll talk about that, yung ibang mga nagsalta. Pero isa lang naman ang bottom line lang ng pagsasanib puwersa kahapon, kung saan nagkaroon ng press con, mga sinabi ni Mayor Baste na dapat ngayon iset aside yung mga differences at magsanib puwersa, ganyan. Well, that's really true, no? Pagdating sa mga tunay na kung talaga kayo ay para sa bayan at para sa mga Duterte, pwede nating iset aside yung mga differences natin. But of course, exempted yung mga alpot. Kasi they are not for you, for the people. They are for money. Absent nga yung mga, mga solicit gang. Kung may malita man, may maleta gang, may solicit gang din.
Alright? Yes, sabi ni Arlene, nagpakita yung bangag, nagpatalon-talon pa, nag-jumping jack, nagtakbo-takbo pa ang gago, pero hiningal siya. Okay? So, doon mo tayo sa sinabi ni Mayor Baste, di ba, na very emotional siya na isang ulo lang naman ang kailangan natin. Okay? Maraming pwede mo interpret, okay, doon sa sinasabi niya. Ibig sabihin, isang ulo lang naman ang dapat nating panugutin. Di ba? Isang ulo lang naman ang dapat magurgur o atakin sa kasinungalingan, lahat, kung ano pa. Isang ulo lang naman ni Bangag ang punot dulo ng lahat ng pagnanakaw, lahat ng smuggling at kung ano-ano pa. Siya lang naman yung mastermind. Alright? Yes, congratulations to Mayor Baste Rage Coalition. Alam mo doon, magko-comment lang ako. Sabi nga natin, hindi lahat yan magkakasundo. Okay, mga politiko na mga sinusuporta natin. Ang kamutin ko na lang yung organikong ilong. Makatol ang ilong kasi sa buhok ni Palangga. Ano ba ito? Diba? Isa lagay, ano ko kaya to? Ano ko sa bilat ni Lisa Tanas ito, oh? Ipitin ko yung bilat niya. Anyway, mga kababayan, ang maganda, dahil sabi nga ni Mayor Baste, yun ngayon, umpisahan na natin dahil nga nag-declare na si VP Sara na mag-presidente siya at isang ulo lang kailangan na. Kaya sabi ko nga, isang ulo lang talaga, ipabaya na sa akin ni Inday Sara. Ako na talaga yung kanyang i-appoint sa Secretary of Gurgur. Alright? So, ngayon mga kababayan, nung sinabi ni Baste yan, ni Mayor Baste, naglabas ngayon ng letter, itong pag-uusapan natin actually, itong si Madriaga, yung ginagamit ng Bangag Administration. Alright? Na, di ba, na sinasabi na, inutusan siya ni, Bagman at kung ano-ano, ang nagbigay siya ng pera nag-deliver ng pera, mga ganong kasinungalingan, inutusan si ni Sara, So dahil today, ngayon mga kababayan, after nung nagsalta si Baste kahapon, sinasabi na may assassination plot daw na pinlano ang mga Duterte o si Pangulong Duterte. Tignan lang natin. Where is that letter? Okay, here we go. All right. So, nag-release siya ng statement. I don't know kung nabasa nyo, no? Teka, wait. Ito yung sulat kamay. I-discuss natin to. Yan yung sulat kamay ni Madriaga. Alright? Okay, mamaya nagbati-bati tayo diyan. Okay, Madam Vindicated, dito lang dapat nakikinig. Yes, Vixie, thank you so much. So ngayon, itong si Madriaga, nag-release ng letter. Okay? Unang-una, English yung kanyang sulat. Hindi naman siya nakakapagsalita ng consistent na English. 'Di ba? Tingnan natin dito. Ang sabi niya, mga kababayan. Okay. Iko-connect natin do kasi ito ginawa nila yung script para later on pagbintangan ang mga Duterte kung sakasakali na mamatay na si Bangag anytime soon. Sabi kasi dito ni Madriaga na it all started sometime in 2021. Ang sulat niya, okay? Ano sulat niya? Okay. The strategic assumption of VP Sara Duterte. Yan ang nakasulat dyan, di ba? So sinasabi niya dito, mga palangginging, the strategic assumptions of VP Sara Duterte, the strategic tragedy of BBM's presidency or Bangag. Sabi niya, it all started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited PRRD. They had an accord talk about the 2022 election. BBM was able to convince PRRD to have Sara to be his vice president. Okay. So sinasabi niya dito sa sulat niya na nagsimula lahat sometime in 2021. Dito pa lang, mga kababayan, sinungaling na. Bakit sometime in 2021? Kung gagawa ka ng letter, kung totoong letter, which is ito, istoryahe ito, letter ng kasinungalingan, bago ka sumulat, i-retrieve mo. Okay? I-retrieve mo kung meron ba kayong pictures, paano ka pumunta doon, saan kayo nagkita. Saan? Sabi niya, it all started sometime in 2021. Where?
When, where, what, who, di ba? Saan sila nagkita? May picture ba siya? May proof ba siya na katulad ng ginagawa ng ating mga 18 Marines na talagang sinabi nila na nag-deliver sila? Ayan, may supporting documents, which is yung video, pictures, lahat, di ba? Ito, kwentong barbero lang. At sabi ko nga, for sure, it's either ang gumawa ng script nito, si Saba, di ba? Si Saba o si Liza Tanas. Well, si Liza Tanas at si Bangag naman ang nag-ano dito, okay? Ang utos nito lahat. Sila Bangag. Okay. Sabi niya, although sinabi niya dito, November 2021, PRD mentioned to me about letting Marcos to run. Mentioned to me? Okay, saan? Okay, sabi niya. Mentioned to me about letting Marcos to run with Sara as presidential candidate, also has a plan of retaking the presidency of presidency from BBM by year 2025. This is to extend Duterte's control of the Philippine state and using BBM merely as a political tool. Plan of retaking presidency daw, mga kababayan, sa 2025. Paano? Paano i-retake? Di ba? Again, walang proof, kundi puro chismis, puro chika lang, puro speculation lang. Kasi pwede kasi talaga ngayon, pwede anytime soon talagang matuluyan na si Bangag at mamatay na. Kasi later on may mga binabangit siyang lason-lason dito, mga kababayan, di ba? Tapos sinasabi pa niya dito na PRRD told me that BBM knows already of him stepping down by the year 2025 and yield his post to VP Sara. Okay? PRD told me that BBM knows already. Unang, mga kababayan, ito ay kwentong kotsero, kwentong barbero, dahil walang maipakita na dokumento na saan sila nagkita, sa restaurant ba, sa bahay ba, sa CR ba, sa imbornal ba, yung mga ganon, di ba? So lahat ito puro kasinungalingan. PRD wanted me to share some advice. My advice was simply to create separate security unit of the Office of the Vice President. Si PRD hingi ng advice sa isang kidnap or ransom gang na may mga napatay, na may mga dinukot na mga biktima. Sabi niya, I eventually recommended the newly built Camp Aguinaldo training school to the designated home base and headquarters where I am presently teaching strategic tactical transport course. PRD then, and then I called up the DND Delphine Lorenzana to create a VPSPG and make CCEA. Okay? Training School of its headquarters. Okay, tinawagan daw niya si Lorenzana. Okay? Dito pa lang, mga kababayan, okay, sana nagkaroon siya ng attachment. Okay? Asaan yung log calls? Kailan siya tumawag? Anong oras? Diba? Katulad ng 18 Marines na naglabas ng ebidensya, yung mga delivery, yung mga resibo na pinadala ng mga kagamitan ng ICC, di ba? Dito sa Amerika at sa Netherlands, di ba? Yun yung mga ganun documents ang kailangan natin na ipakita sana nitong hayop na ito na alam naman natin ito talaga ay gawa-gawa ng dilawan, pintawan, lalo na ng Bangag administration. Okay? Alam na daw ni Bangag na magsi-step down sa 2025. Alam na pala ni Bangag, ba't hindi nagsalita si Bangag? Dapat noon pa nila sinabi ito. Dapat nauna na si Bangag nagsabi na, may usapan kami ni PRRD na ganito, na ganyan. Kasi kinausap ako na ako na lang daw muna tumakbo, ganyan. Ito ay isang kasinungalingan. Nag-advise daw siya na mag-create ng VPPSG na private, Ano yun? Mga kababayan, sabi ko nga, walang ebidensya. Sabi pa niya, the strategy is that Sara, upon assumption of office as the president, succeeding BBM, should only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as president by 2028. Mga kababayan, etong gagong to, obvious talaga na binigyan ng script ito ng Bangag administration na syempre kapalit na baka ipardon siya or what later on bago sana mamatay na magurgur na si Bangag, etong hayop na ito para matapos na.
Kasi sabi nga ni Basi, isang ulo lang naman ang kailangan ng Pilipino para matapos na ang paghihirap ninyo sa inyong mahal na inang bayan. In the event that BBM refuses to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measure of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means and by the use of people power that will be triggered by PRRD with the participation of active and retired PNP generals. Okay. Dito natin ngayon i-connect, mga kababayan, yung binabanggit ni Basti na isang ulo lang naman kailangan natin. Na wala na, we don't know, we can interpret whatever kung ano sinasabi ni Basti. Pero ang interpretation ko dyan, isang ulo lang naman ang kailangan natin na matapos na o pwedeng magurgur na, mamatay, atakihin kung ano pa man o ipakulong, ijitay o whatever, 'di ba, sa ngalan ng batas at nang matapos na yung paghihirap ng bayan. But definitely, that's not gonna happen dahil sila ang namumuno ngayon. Ngayon, mga kababayan, yung sinasabi niyang assassination by poisoning chuchu-chuchu, mga kababayan, pwede kasi na talagang may taning na si Bangag, possible yon, na may taning siya na mabubuhay na lang siya ng ganitong certain amount of number of months, di ba? Mga kababayan, possible. Huwag natin titignan ng talagang naaagnas na yung kaloob-looban niya. Pwede yun eh. Kasi marami naman tayong mga naging pasyente na may mga cancer patients na ang lakas-lakas ngayon, they can talk, mas lakas pa, they travel the world, you know what I mean? Tapos later on, pag nag-deteriorate na lahat, boom. Okay? Possible yun. Yun yung mga wishful thinking natin. Then, ibibintang sa mga Duterte, lalagyan ng madali lang yan eh. Palalabasin, kunyari si Bangag ay dying na. Ito yung mga ginagawa nila, in advance na, nilalatag na nila sa taong bayan na para kapag namatay sakali si Bangag, okay, o magjigti siya o whatever, eto na, sabi sa inyo sinabi yan nung Madriaga, chuchu-chuchu, na nag-usap sila ni PRRD na ganyan-ganyan, mga ganong kasinungalingan, di ba? Na pwede siyang gurgurin, gurgurin through lason or whatever form or way of gurguring. Di ba? Asan yung ebidensya niya? Na pinag-usapan nila, di ba leader siya ng sindikato? Dapat may recorded siya or yun na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, at least man yung lugar saan sila nag-usap. Saan? Sino ang mga kasama niya? Di ba? Pwede ba yun? Sino ang mga kasama niya? Ano pa sabi dito? This plan of overthrowing, if all else fails, will be preceded by mass resignations of government officials, civil and religious leaders, and simultaneous rallies, assassinations of government officials and officers, civil disobedience, and lastly, assault of Malacanang Palace by mixed-hired militants. Mga kababayan, ulitin ko, itong sinasabi niya, mass resignation, chuchu-chuchu, ito ay pwede kasing may mangyayari talaga na mag-aalsa ang taong bayan, lumabas na, hindi natin alam, baka may nagpaplano na talaga ng mga taong bayan na anytime soon dahil sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. Di ba? Masyadong over yung kanyang pagdetalye, hindi ganito. Okay? Hindi ganito ang totoong nag-usap. Ito ay pang teleserye, pang drama-rama. Di ba? Script ito mga kababayan. Sinasabi niya dito. Okay? Civil disobedience, last assault na kanyang including partners group affiliated with PRRD. Ayun, si PRRD daw ang magli-lead. Ganyan-ganyan. Mga kababayan, ito ay, sabi ko nga, ito ay script na naghahanda sila na kasi nga, who knows? Di ba? Kailan ba nagsasabi ang Bangag na ito? Baka sabi ko, baka sinaksakan lang siya ng highest form of, yung pain medication na kung saan yung iniinda niyang sakit, yung nabubulok niyang pagkatao at ang kalaman-lamanan niya ay kailangan niya lang, kailangan niyang uminom ngayon para magmukha siyang malakas, mag-jumping jack siya, magpakita siya sa media, ganyan-ganyan.
I challenge this bangag. Okay? Mag-live ka everyday. Mag-update ka ng live kung kaya mo. Kasi, for sure, pagkatapos ng papakitang gilas, babalik ka na uli, hihiga ka na. It's either higa ka na sa kama mo, sisingot ka na ng pulburon mo. Okay? Dahil itong inyong mga ginagawa na after the Rage Coalition, din naglabas kayo ng mga ganitong kadyutahan. Ito well, sanay naman ito sa sanay naman siya sa pagiging sindikato niya. May kalalagyan to lahat. Kasi itong ginawa niyang kasinungalingan, pwede talaga siya makulong dito sa kanyang mga kasinungalingan. Puro kwento, puro kasinungalingan, walang makikitang proof, audio, video, ticket, kailan siya from Manila, lumipad ba siya ng Davao? O, di ba, yung mga ganon, telephone conversation, di ba? Lahat ito hearsay, lahat ito ay bangag, bangag script, mga kababayan. Kasi kung nagkukwento ka, sometimes, okay, ganitong ganyan, November of ganito ganyan, nandito kami sa restaurant, nandito kami sa ganitong club, nandito kami sa bahay ni ganito, ni ganyan, nag-usap kami ni PRRD na ganito, wala siyang mai-produce na ganon. Kasi ito ay puro nga kasinungalingan. Mga kababayan, ang sinasabi niya na na sabay-sabay na magkakaroon ng operation yung AFP, PNP, 'di ba? Mga active retired generals, mga fraternities, yung mga gang daw na connected kay Pangulong Duterte, chuchu-chuchu, religious group, Ito ay isang kasinungalingan. Mga kababayan, sabi ko nga, hindi nga niya mapangalanan sino-sino yung mga retired generals na sinasabi niya na inutusan siya ni PRRD. At sinabi niya, alam na ni Bangag, ito mga planong ito. Bakit hindi nagsalita si Bangag noon pa? Nung the moment na si Inday Sara kumalas sa Bangag administration. Di ba? Okay. Ngayon, ito nga sabi ko kanina sa inyo. Sino ang kasama niya? Okay? Sino ang kasama niya? May driver ba siyang kasama? Nung nakipagkita siya kay PRRD? Nasaan siya? Yung mga ganun ba? Lahat ito sabi ko nga sa inyo kasinungalingan. Narcelina, thank you so much, my darling. Okay? So kaya itong mga kasinungalingan ng gobyernong ito, kaya deserve talaga ni Bangag na magurgur na. Kumbaga, sabi ni Carmen, kumbaga, bahala na kayo dyan. Paki ko sa inyo. Sabi niya. Magutom kayong lahat. Okay, ganito. If you compare doon sa mga natin, sa mga whistleblowers na ayaw ipatawag dyan sa Congress, katulad nga ng ating 18 Marines, mga kababayan, kumpletos rekado sila na willing sila na humarap sa Senado, sa Kongreso, pag sila ipinatawag, kasi meron silang hawak na ebidensya. Okay? Ito wala. So alam nyo na, yung lason-lason na ito, okay? Lason-lason na yan, pwede kasi talagang si Bangag ay may taning. Okay? Tignan mo, yung kasama nilang may taning na buhay pa. Hindi natin alam kung ilan na ang ninanakaw ng mga ito. Kasi ganito, mga kababayan, mga palangga. Sabi nga, you have to do something. Kasi very effective ang mga Filipino when it comes to social media. Tignan mo, si Bangag, imbis na nakahiga yan, nakaratay at sumisinghot yan, kailangan niya bumangon, kailangan niya magpakitang ginas. Sabi ko nga, kung may taning talaga ang buhay ni Bangag, posibleng may taning, okay? Nagmamadali na yan sila ngayon. Okay? Dahil napag-alaman natin, itong pamilya ni Bangag, ito si Sandra at ang mga kasabwat nila, every minute o every second, okay? Sumasakay, well, nakita nyo naman sa yung pasabog ng mga Marines, sumasakay sa mga private planes, pumupunta sa ibang bansa, sinabi ko na to sa inyo, para i-transport ang pera ninyo gamit ang fake passport. Yan. Charis. Sabi nga ni Baste, di ba? Yan. Kung